proyekto. Hango po doon sa gross income ng naturang ahensya. Tanong, sino magbabayad ng 4.6 billion na ito? Si Ledesma ba? Yung board ba? Of course, hindi na naman, di ba? Tayo. Sa pera na naman ng PhilHealth. But wait, there's more. Ito nga pong sinasabi na obligasyon ngayon ng PhilHealth na sulatan yung 42 million members. Ang sinasabi sa desisyon, kinakailangan magbayad po ng multa ang PhilHealth sa halagang aabot mga kapatid sa 4.6 billion pesos. True FM. Dahil po sa nangyaring ito, kasi po NPC, ang siya nag-iimbestiga dito nga po sa mga uri ng gantong mga hacking. And then may corresponding penalty yan. Whether yan po ay administrative or rekomendasyon po ng criminal prosecution. Dito po, administrative penalty, 4.6 billion pesos. Kapatid, dito po sa isyong ito, ikaw at ako na naman na PhilHealth member, taxpayer ang magbabayad dito po sa kapabayaan na ito ng mga taong pagkalalaki ng sweldo. Sa tupad daw. Kasama yung core leader ni Mayor, kapitan at mga kagawad dun sa listahan daw ng AKAP. Pero dahil bawal silang tumanggap, ang isinali ay yung kanilang mga asawa. Yes. May ganun. Alam mo na yan. Alam niyo ho mga kapatid, napakahirap nga po nitong ganito pong ang dami ho kasi lalaki ng pera for this purpose ng mga ayu-ayudang ito na yung control ho natin post-audit po ito. And then, kapag po nag-audit din, mismong auditors dito hirap na hirap. At malalaman din po natin mga kapatid, kung meron man pong nangyaring kababalaghan, 2 years after na. Yan ang sistema po dito po sa ating pananalapi. Diba si Secretary? Kasi ang haba po ng ating questions para po sa kanya dito po sa napaka-importante. Optimized in PhilHealth hacking, members will pay penalty. Mga kapatid, dito ho kanyang dinitalye ang ilan po sa mga bahagi po ng naging desisyon ng Complaints and Investigation Division ng National Privacy Commission, NPC, mga kapatid. Alright? Opo, ito pong commission na ito ay nag-imbestiga nga sa nangyari pong Medusa ransomware hacking sa ating pong datos sa PhilHealth members. Nangyari po ito September 22. Nagkaroon ng investigasyon, higit ipo halos 1 taon at naglabas na nga po ng desisyon. Bagamat sabi nga po ng spokesperson po ng PhilHealth, sila daw po ay aapila pa sa naging desisyon. But basically po, ang sabi po sa column nga dito ni Jarius, kung saan din po kanya himay po ang bahagi ng desisyon. Okay, ha? Alright. On May 8, 2024, CID found criminally liable Health Secretary Ted Herbosa as Board Chairman, Budget Secretary Amena Pangandaman, then Finance Secretary Ben Jokno, Labor Secretary Benny Laguesma, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Marlene Padua, Alejandro Cabading, Jack Arroyo, Jason Valdez, Rene Lopez, and President CEO Emmanuel Ledesma as board members. At etc. Mahaba-haba po ito, pati po nga itong kanilang mga SVP, mga VP, etc. Dito po sa bahagi din ng kanyang column, sinasabi niya, si Herbosa daw po ay sumagot 3 beses sa Complaints and Investigation Division. He claimed that the board was merely a governing body, that it was never informed of the expired antivirus and the expired antivirus, and that under the administrative code, the President CEO is the head of agency who, quote, exercises overall authority. Ledesma should have appointed a data protection officer but didn't. He swore. Sa wikang Filipino, nangatwiran daw po si Secretary Ted Herbosa na kami sa board, hindi naman kami ang nagdidesisyon dito. Meron kaming CEO
siya dapat ang responsable at dapat si Ledesma ang sumiguro na meron tayong officer na in charge dito pero hindi niya ginawa yon. So kumbaga, sa kolumn po ni Jarius, ginuso niya itong si Ledesma na pagkalakas-lakas sa presidente. Hindi po ba? Anyway, so bottom line dito, sinasabi po mga kapatid ng, meron ba tayong oras? Meron pa, ituloy mo. Para tayo mag-commercial? Okay. Sinasabi po mga kapatid, gaya po ng ating una na pag-usapan, kasama po si Fe Francisco po ng PhilHealth White, yung kanilang union. Ang sinasabi sa desisyon, kinakailangan magmulta, magbayad po ng multa ang PhilHealth sa halagang aabot mga kapatid sa 4.6 billion pesos. True FM. Dahil po sa nangyaring ito, kasi po NPC, ang siya nag-iimbestiga dito nga po sa mga uri ng gantong mga hacking. And then may corresponding penalty yan. Whether yan po ay administrative or rekomendasyon po ng criminal prosecution. Dito po, administrative penalty, 4.6 billion pesos. Hango po doon sa gross income ng naturang ahensya. Tanong, sino magbabayad ng 4.6 billion na ito? Si Ledesma ba? Yung board ba? Of course, hindi na naman, di ba? Tayo. Sa pera na naman ng PhilHealth. But wait, there's more. Ito nga pong sinasabi na obligasyon ngayon ng PhilHealth na sulatan yung 42 million members. Oo. Para i-inform sila. Na hindi pa ginagawa ng PhilHealth na naman, baka na naman kayo ma-penalize dyan. 42 milyones, susulatan mo isa-isa. Magkano halaga? Para sabihan mo sila na yung datos mo na-hack. At kinakailangan magbago na kung ano naman po mga informasyon. Sabi nga din dito po sa kwentada po na ating pong binigyan po ng oras nung nakdaang taon. Opo, okay. At maging dito po sa column ni Jarius, sabi niya dito, sa 16 pesos na lang na postage fee sa bawat isang sulat. Okay. 672 million piso na yon. Hindi pa kasama ang papel, hindi pa kasama ang envelope, printer, tinta, kuryente at labor. Halos na naman 1 bilyong piso yan. Hindi ba? Ano ba naman ito, mga kapatid, na pinaggagawa sa atin ng PhilHealth na to? True FM. Opo, nangangatwiran din sila. Sandali lang. Bago lang, ang dami nilang katwiran dito po sa hack. But basically po, nakaligtaan nila. Di ba? Nakaligtaan ba? Hindi pinansin, pinabayaan lang. Negligence nga kailangan na pala natin magpalit nung ating pong antivirus. Yung ating supplier nito, mga kapatid. Dito po sa isyong ito, ikaw at ako na naman na PhilHealth member, taxpayer ang magbabayad dito po sa kapabayaan na ito ng mga taong pagkalalaki ng sweldo sa PhilHealth.